lahat, let's prepare our hearts and get ready to worship to the Lord. Create in me a heart that is clean, 'cause I want to be who you want me to be. Depths of my soul, the depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I wanna be who you want me to be. Holy Spirit, fill me and overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. Oh, that I am surrendered into your hands. I surrender. No matter where, no matter when, Lord, I will go where you want me to go. So Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me for your glory. And here's my life, let it be a living sacrifice. Oh, that I am surrendered into your hands. I surrender. Here I am. And Jesus, let your will be done in me. And all that I am surrendered into your hands. I surrender. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you.
we thank you, Lord, for even this time of worship. Lord, we pray, Lord, that, Lord, you would be with us, Lord, even, Lord, as we pray and listen to your word. Lord, we pray that, Lord, you would speak into every heart. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa mga blessing po, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal sa nakadakilaan niyo, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Tinataas ko po, Panginoon, ang panalangin na ito na maputol na po ang COVID-19 na ito na nagdudulot po sa amin ng krisis po, Panginoon, at ang pagpalaganap niya ng malaking paghihirap po sa bayan, sa buong mundo po, Panginoon. Panginoon, kami po ay nagmamalitlihod sa inyo at humihingi ng tulong na sa iyong tulong lamang po nagmumula ang mga ito, Panginoon. Panginoon, kayo po ang inaasahan namin. Kayo lang po ang inukuanan namin ng lakas, Panginoon, sa mga nangyayari, sa mga trahedyang ito, Panginoon. Lagi niyo po kaming subaybayan, Panginoon, sa mga gawain namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at hindi po natatakot sa mga nangyayaring ito dahil ang takot po ay hindi po nagmumula sa iyo. Tulungan niyo rin po ang mga namumuno sa aming bayans na bigyan sila ng kalakasan sa mga pang-araw-araw nilang gawain upang sa ganun, Panginoon, ay magamit nila sa mga gawain sa kanilang araw-araw, lalo na po pa sa pagbabantay ng aming bayan. Bigyan niyo rin po ng proteksyon, provision ang kanilang mga pamilya at ilayo sa anumang kapamakan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa mga kinalalagyan naming bayan, Panginoon. Ikaw po ang humawak sa amin. Huwag niyo po kaming pababayaan. Tulungan niyo po kaming maibalik po sa normal at maibangon ang dati naming buhay, Panginoon, ay maibalik po, Panginoon. Panginoon, inilalapit ko rin po sa inyo ang krisis na pinagkaloob na nangyayari ngayon po, Panginoon, ay mawakasan na po. Ganun din po ang mga nawala ng trabaho, na mga wala ng mahal sa buhay, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng comfort. Yakapin niyo po ang bawat isa ng iyong banal na dugo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na hindi po kami manghina sa mga nangyayari, sa mga nahaharap naming trahedya ngayon. Panginoon, lagi niyo kaming bigyan ng kalakasan sa mga ito, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang vaccine po, Panginoon, ay magkaroon po sa lahat ng mga taong nangangailangan nito. Mahirap, mayaman po, Panginoon, ay maging pantay-pantay po, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Amen. Lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin ko po, Panginoon. Kunin din po, Panginoon, ang prayer request ni Sana, Panginoon, ang kanyang kagalingan sa kanyang sakit na cancer coma, Panginoon. Sa kanyang tynod, inaway mabilis na magamot, Panginoon. Pagalingin niyo po ito, Panginoon, ang kanyang sakit. Kung ano man po ito, Panginoon, ay durugin niyo po. Tulungan niyo po rin si Ana, Panginoon, na mamuhay ng masagana at ilayo niyo sa anumang kapamakan. At gawin niyo rin po siyang matatag sa anumang mga problema na gagabayin niya po, Panginoon. Pagkaloob niyo po sa kanya ang mga kahilingan nito. Amen. Ganun din po ang kahilingan ni Sis Carmela, Panginoon. Sa kanyang sahod ay tinataas ko rin po. Nabigyan niyo po ng kahiwagaan ang kanyang amo, Panginoon. Kayo po ang manguna sa kanila, mamuhay sa kanila, Panginoon. Upang ganun, Panginoon, ang kanyang amo, Panginoon, ay ituring din po siyang bilang isang anak, Panginoon, bilang isang pamilya. Ipakita niyo po sa kanila ang
kahiwagaan, Panginoon, upang maitaas ka po niya. Sis Carmela, Panginoon, ipagkaloob niyo rin po sa kanya ang kalakasan sa kanyang mga trabaho, Panginoon. At ang kanyang kahilingan sa kanyang sahod, Panginoon, ay mawakasan na po, Panginoon, ang hinihilingin niyang po, Panginoon, na ito na maibigay sa kanya ng sapat po, Panginoon, sa buwanang sahod niya, Panginoon. Gamitin niyo rin po si Sis Carmela na maging ilaw at asin sa kanyang pamilya, at bigyan niyo rin po siya ng kalakasan sa kanyang mga trabaho sa pang-araw-araw. Bigyan niyo rin po siya ng proteksyon sa kanyang pamilya, sa kanyang Pilipinas, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas ko sa inyo, Panginoon. Amen. Ganun din po, Panginoon, ang prayer request ni Sis Fina sa kanyang sugar, Panginoon. Hiniling ko po, Panginoon, ang power healing para sa kapatid namin si Sis Fina. Ipagkaloob niyo po ang kanyang kahilingan na lahat ng itong sakit niyang nararamdaman ay mawala na at madurog niyo po, Panginoon. Power touch po sa kanya, Panginoon. Gawin niyo rin po siyang ilaw at asin sa kanyang pamilya. Inihiling ko rin po, Panginoon, ang provision at protection sa kanyang pamilya, sa pagkabay niyo po sa kanyang mga anak, Panginoon. Mapalag kayo rin po ang mamuhay sa kanila at umentar sa kanilang buhay, Panginoon, lalo na sa kanyang mga anak, Panginoon. Kayo po ang magpalaki sa kanila ng may takot sa inyo, Panginoon, at may pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Ganun din rin po ang kahilingan at power request ni Sis Dalia, Panginoon, sa kanyang pamilya, provision, protection, lalo-lalo po sa mga mahal niya sa buhay sa Pilipinas, sa kanyang anak, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan sa kanyang trabaho rin po, Panginoon. Gawin niyo rin po siyang ilaw at asin po, Panginoon, kung magamit niya sa kanyang pag-commit sa inyo, Panginoon. Patatagin niyo po siya sa kanyang pananampalataya, Panginoon, sa kanyang mga kinakaharap, Panginoon. Ipagkaloob niyo po ito, Panginoon. Ito po'y tinataas ko sa pangalan niyo. Amen. Ganun din po, Panginoon, ang kahilingan ni Sis Dalia po, ni Sis Danela po, Panginoon. Tulungan niyo po sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa kanyang trabaho. Pagkaloob niyo po sa kanyang kalakasan sa kanyang trabaho, Panginoon. Provision at protection po sa kanyang pamilya sa Pilipinas, Panginoon. At ikaw po ang mamuhay sa kanila, Panginoon, ng may takot, Panginoon. Gamitin niyo rin po ng ilaw at asin ng Sis Danela po, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. Amen. Ganun po, Panginoon, sa akin, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa aking mga gawain, sa aking trabaho, Panginoon. Sa pag-commit ko po sa inyo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan at knowledge po, Panginoon, anointing po, Panginoon. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na maging matatag at gamitin niyo rin po ako ng maging ilaw at asin sa aking pamilya, Panginoon. Protection at provision po para sa aking pamilya. Ganun din po, Panginoon, ang kahilingan ko para sa aking nanay, sa kanyang kalusugan, na maging maayos po, Panginoon. Ganun din po, durungin niyo rin po ang kanyang nararamdaman sa kanyang paa, Panginoon, ay patuloy na pong gumaling at maging okay na po ang lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagmamahal niyo po sa amin. Ganun din po, Panginoon, sa mga nilalakbay namin sa aming buhay, Panginoon, ay magpatuloy po kayong magsubaybay sa amin at bigyan niyo po kami ng kalakasan sa aming mga kinakaharap at sa mga buhay namin, Panginoon. Bigyan niyo po rin po kami ng bless sa aming mga gagawin, sa aming mga gagawin araw-araw, Panginoon. Lahat ng po ito, Panginoon, ay binabalik ko po, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Right now, we're going to start na po in our series, continue series in our parables. And one of the parables of Jesus is, the tawag dito is the servants, no? So, let's read, and I call it self-entitlement, no? And we're going to read Luke chapter 17, verse 7 to 10. So, let's read po our word today. Sabi po rito, when a servant come in the plowing or taking care of sheep, does his master say, "Come
come in and eat with me? No, he says. Prepare my meal, but put on your apron and serve me while I eat. Then you can eat later. Okay? So verse 9. And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not. In the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Okay, so may the Lord bless His word. So before we discuss this story, let's pray po muna and ask the hand of God to guide us and lead us in our word today. So let's pray to the Lord. Lord God, we would like to thank you, Lord, for the whole day of Lord, oh God, of being with us, Lord. I thank you, God, for you guiding us, Lord, helping us, giving us strength, Lord, oh God, to do our work, to do, Lord, oh God, the things you've asked us, Lord, oh God, to accomplish. So, Lord, thank you, God. So, Lord, oh God, before we sign up for this day, Lord, I pray let your Holy Spirit be upon us. I pray that your word, oh God, will always, Lord, oh God, minister and fill us, Lord. And I pray let your Holy Spirit, God, right now, touch every heart, touch every soul, Lord, bring change, transformation, healing, oh God, to everyone's heart, spirit, and even physical body. God, we would like to declare that you never stop doing amazing things in our lives because that's who you are. Everyone that you touch, Lord, there is really a miracle. So God, right now, we would like you to touch us, Lord. Touch our lives. Touch, Lord, oh God, everything in us. We would like to experience you and your miracle touch in our lives. So Lord, I pray everyone who's here right now and also watching later, God, will experience your miracle touch, Lord, in their lives. Lord, we give you praise, God, for what you're doing and continues, Lord, oh God, doing in our lives. We give you praise, Lord. Again, we commit this time to you. Bless your word. Be exalted. This is we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Okay, so today we will talk about, again, another story of Jesus. So we can see in our story today na there is a master and there is a servant. So sabi ng master sa kanyang servant, okay? Sabi ng master sa kanyang servant, sabi niya, Jesus said, kung ang isa bang servant ay inutusan ng kanyang master, sabi niya, come in from flowing and taking care, after coming from flowing and taking care of the sheep, sabi ng master, come and eat with me. No? Meron bang nagsasabi ng master na ang isang sheep ay isang servants after niyang mag-take care ng sheep, mag-flow ng ground, ibig sabihin sa atin magsaka, tawag po noon magtanim, no, o magbungkal ng lupa. After niya magbungkal ng lupa, mag-alaga ng mga tupa, sasabihin ba sa kanya ng master niya, halika kumain ka rito. At normally ang mga servants hindi inaalok, bakit? Kasi trabaho nila yon. At sabi rito, kung sakaling mag-prepare siya ng meal, at after no mag-prepare siya ng meal, sabihin ng amo sa kanya is you eat later, you will eat later. At hindi pwedeng magreklamo yung servants, Kaya sabi rito ni Jesus, in the same way, sabi niya gano'n, In the same way, hindi rin siya nagti-thank you, yung master, dun sa mga servants, na nag-aano sa kanya, hindi nagti-thank you. Kasi sabi niya rito, does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not. So, why Jesus says this, Ibig mong sabihin si Jesus masyadong ini-slave niya yung Pero this is actually the context about the kingdom of God. It is about serving God. It is about, why I call it, which is majority ng word ngayon is yung entitlement, self-entitlement. Because sinabi natin self-entitlement, karapatan mo to. This is what I need and this is what I have. Sometimes when we come to God, this is always what we do, Parang kumbaga parang pag lumapit tayo minsan sa Panginoon, parang hindi siya Panginoon. Katulad dito, master. Pag sinabi mong master, ibig sabihin, you are the one giving pleasure. Parang you are the one who you're supposed to please the master. So kaya pag sinabi natin Lord, pag sinabi natin God, ibig sabihin nun, when we come to God, we don't come na parang tayo yung nagdi-demand.
Kasi ito yung parable na to is actually ang pinaka-message nito sa atin is when you really come to God, make God as God. When you come to Lord, make Lord as really your Lord. Ibig sabihin, you don't demand. Kumbaga, it is always an honor, no? It is always a pleasure to experience Him and to come into His presence. Kumbaga, hindi tayo nagdi-demand, ano? Minsan ganun ay nako, ayoko na yan. Di naman ako nakakaramdam, di ko naman nararamdaman si God doon, no? This is coming to God. Sometimes it's not about what we feel. Sometimes it's about faith, believing na, you come to the Lord with a humble heart and acknowledging Him na kung ano man yung pinagdasal mo sa Kanya, you are seeking His will, not your will. You're seeking His purpose, not your purpose. Kumbaga, we don't demand, but actually we ask and request. Kaya nga ganun yung prayer Coming to God, we ask and we request. Ibig sabihin, pag sinabi mong request, pwedeng hindi bibigay. Amen? O kaya hindi pwedeng sa terms natin. Kasi ganun po tayo, no? Kaya itong parable na to ni Jesus, ito yung parang gusto niyang sa atin how we should come to God. We should come to God with really making God as really our master of our life, master of our family, master of our job, master of our situation. What do we mean by that? Ibig sabihin, make God be really the boss of your life. Hindi lang siya boss every Sunday, hindi lang siya boss every connecting lives, kundi boss siya every day. Na you seeking God, thank you God for your mercy today, Lord. Ano man yung journey ko ngayon, I would like to accept it and I would like to believe on you na whatever I'm going through right now. Sabi mo, meron ko pinagdadaanan sa buhay ngayon, whatever I'm going through right now, I will trust you because you are my master. I'm here to please you. And you know what pleases God? Sabi ng Bible, for without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, faith, pananampalataya. Ibig sabihin, manampalataya tayo sa buhay natin. Manampalataya tayo sa mga bagay na nilalakad natin sa Panginoon. Kasi yung pananampalataya na yan ang magbibigay sa atin ng mga tagumpay sa buhay. Yung faith na yan ang magbibigay sa atin ng pagkilos ng Diyos, pag-move ng kamay ng Diyos. Ang tanong ko po sa inyo, paano po ba tayo lumalapit sa Diyos? Para matubuha tayo ng servants na to, na parang kailangan pasalamatan ka? Kailangan ba tayong pasalamatan ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya? Kailangan ba tayong pasalamatan ng Diyos dahil tayo ay naglilingkod sa Kanya? Kailangan ba natin pasalamatan ng Diyos? Kailangan ba tayong pasalamatan ng Diyos kasi nagbibigay tayo sa gawain ng Diyos? No, binibigay mo yung time mo, binibigay mo yung tithes and offering mo. Magpapasalamat ba sa iyo Diyos? Kung master mo siya, hindi siya dapat magpasalamat sa iyo kasi it is a pleasure to serve the master. So that's what this is what this parable is all about. When Jesus said here, sabi niya gano'n, pagkatapos ba magtrabaho ng servant, magte-thank you ba siya? Pagkatapos ba niya sabihin niya ba kumain ka? Pero minsan ng mga masters hindi niya pinapakain. Why? This is actually wanting each one of us to redirect our approach to God. When we approach God, approach Him as our God. Kumbaga sabi nga, iwag mo lang siyang pengi noon. Penge noon. Ibig sabihin, kaya ka lumalapit kasi may hinihingi ka lang. Pero hindi mo talaga siya, Lord. That's why to those of you who are so faithful every night here, I really appreciate you. Really, you're making God as a covenant to the Lord. Na Lord, oh God, I commit this time to you. And that is commitment, making God and coming to God. Hindi lang yung feel natin sometimes, yun yung journey talaga natin. So, minsan, ayoko na, parang ayoko magdasal ngayon, pero I need to make a commitment kasi nga, hindi yung kung kailangan mo lang ang Diyos, kaya ka lang lalapit sa Kanya, kundi, kaya ka nagpupunta rin dito para magpuri sa Diyos. Kaya ka rin nagpupunta dito para magpasalamat sa Diyos. Kaya ka rin nagpupunta dito para sabihin sa Panginoon, Lord, thank you God. Binigyan mo ko ng lakas ngayon. Salamat Panginoon, pinoproteksyonan mo yung pamilya ko sa Pilipinas. Salamat Panginoon, Lord, sa kabila ng hindi ako katapat sa iyo, tapat ka sa akin. Nararamdaman ko pag-ibig mo. That we should come in prayer. I don't know, maybe this is the message of God to you today. To level up yung depth ng paglapit mo sa Kanya. At ang paglapit mo is to really come
to come with a thanksgiving, to come with the saying, the Lord, it's an honor to serve you. It is an honor, Lord of God, to pray to you. It's an honor, Lord God, to share the link, Lord of God. This is where I'm serving you. It's an honor, God, to pray for others. It's an honor, God, Lord of God, to be a blessing, Lord of God. So sometimes it is an honor. Hindi yun dahil sa, kumbaga parang hindi yun dahil sa LVJ ministry. It is because it is an honor. It is you're serving God when you're doing this. Kaya nga minsan I always say to some of my prayer team, ito ba yung tawag mo sa Panginoon? Kasi kung tawag mo to, hindi LVJ, Life Voice Joining, tumatawag sa atin, kundi ang Panginoon. If you know that this ministry is blessing and you have a purpose in this, continue serving the Lord. Amen. By sharing a leg, by supporting the ministry, by praying for others, by praying every night. Amen. Yun po kasi yung ministry. Yun po yun. And dapat po gagawin natin yun to please God, to honor God. Yun po yun, hindi to honor me, to honor yung ministry, no, to honor God. Make God as a master. Hello. Welcome each and every one of you. Thank you for tuning in to our Europe and Middle East intercessory prayer. Kumusta po kayo? I hope everyone is fine. God is so good, hindi ba? So I hope I have learned something. Indeed, we thank Jesus for His wonderful teaching. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And so right now, I give opportunity to anyone here joining with us, maybe for the first time. Okay, if you are right now hearing this message and God is speaking to you, I encourage you to open your heart to God. All right? Revelations chapter 3 verse 20 says, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends." Wow! Will you allow Jesus to come into your life and dine with Him as friends? If you like that, I will help you to lead you in a prayer of accepting Jesus into your heart. Okay, and Jesus promised eternal life to those who receive Him. Hallelujah. So I will lead you in a prayer. Pray this prayer after me with faith in your heart. Alright? So right now, let's pray. Okay? Let's pray. Let's close our eyes and repeat this prayer after me. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, I know that I need you. And I want you in my life. Thank you for speaking to me through your word. Thank you for dying on the cross for me, for my sins. Forgive me, Jesus. I repented to all my mistakes. Wipe my past away and make me a new person. I believe you are the Son of God. You died for me, and right now you are living in my heart. Thank you, Jesus, for forgiving me of my sins. And right now, I make you as the Lord, as my Lord and my Savior. Take control of the throne in my life. Make me the person that you want me to be. In Jesus' name I pray. Amen. So as you pray those prayers, Christ will come into your life as He promised. Hallelujah.
So for your next step, I encourage you to sign up for our LVJ Basic Courses to your new faith journey with God. These courses are available online, free, just for you. So hurry up and sign up on these courses, basic step courses. These courses will really help you in your walk with God. And also we are inviting you to keep growing through hearing the Word by joining us in our daily dasal and in our intercessory prayer. And also come and join us for our online worship every Sunday at 6 a.m. Asia time, where we will worship together via Zoom. And not to forget, we are inviting you to join our Connecting Lives. It is a small prayer group, an opportunity to pray one with another and uplifting each other's needs. Amen? So right now, let's prepare our hearts to move into prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon naman, dako tayo sa prayer request ng ating mga kapatiran. Samahan niyo ako na ipapanalangin natin anuman ang kanilang mga hiling, intercede in our prayers, and let us pray together na ang bawat kahilingan ng mga kapatiran natin na to ay masagot ng Panginoon at sila ay gumaling. In Jesus' name. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, we come before you, Lord God. We humble ourselves, Panginoon. Itinataas namin, Lord, ang lahat ng mga kahilingan, Panginoon, ng aming mga kapatiran na to, Lord God. Na ikaw, Lord, ang kumilos, Panginoon, humipo, Panginoon, sa kanilang karamdaman, Lord God. Lord, right now, Panginoon, itinataas ko, Panginoon, si Sister Joby, Panginoon, ang protection and guidance ng Panginoon sa kanya, Panginoon, at sa kanyang pamilya sa Pilipinas, Lord God. Lord God, let your protection and guidance, Panginoon, be upon Sister Joby's family, Panginoon, in Philippines, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. And we pray, Panginoon, for Sister Mylene, a healing sa kanyang cancer, Lord God. Lord, I know that you are a Jehovah Rapha, Panginoon, that can heal, Panginoon. Lord God, we declare, Panginoon, healing right now, Panginoon, kay Sister Mylene, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God, that she will be cancer-free in the name of Jesus, Lord God. And also, Lord God, we pray, Panginoon, for Santa, Panginoon, protection and healing, Panginoon, sa kanyang kasamahan sa trabaho, Lord God. Lord God, I pray, Panginoon, for your protection and divine healing, Panginoon, sa kasamahan, Panginoon, ni Sister Crisanta, Panginoon, sa trabaho, Lord God, that your protection be always upon them, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. And we pray, Panginoon, for Sister Beth, Panginoon, healing, Panginoon, sa kanyang kapatid, Panginoon, at provision, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God. Lord, we declare, Panginoon, healing, Panginoon, and Sisters Beth, kapatid, Lord God, na ikaw, Lord, ang magpagaling, Panginoon, sa kanya, Lord God, right now, Panginoon, and even, Lord God, you will provide a provision and her family, Panginoon, right now, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. And also, Lord God, we pray, Panginoon, for Sister Carmela, Panginoon, provision sa pamilya niya, Lord God, at maibigay, Panginoon, ang sahod ng buo, Lord God. Lord, favor, Panginoon, for Sister Carmela, Lord God, na ang provision mo, Panginoon, para sa kanyang pamilya at ang pagbigay, Panginoon, ng favor, Panginoon, ng sahod niya, Panginoon, na buo ito, Lord God. We claim it, Lord God, right now in the name of Jesus, Lord God. Favor be upon Sister Carmela, Lord God, right now in the name of Jesus, Lord God. And we pray also, Lord God, for our Sister Nene, Lord God, protection and guidance, Panginoon, sa kanya, Lord God. Lord God, let your protection and guidance be upon Sister Nene, Lord God, right now, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. And we pray, Panginoon, for Danila, healing, Panginoon, sa nanay niya, Panginoon, and protection sa kanyang pamilya, Lord God. Lord God, right now, Panginoon, we commit, Panginoon, Sister Danila, Panginoon, life to you, Lord God, that the healing, Panginoon, sa nanay niya, O Lord God, and even, Lord God, protection, Panginoon, sa kanyang pamilya, O Lord God. Lord God, we commit, Panginoon, into your hands, Panginoon, ang nanay ni Sister Danela, Lord God, na ang kagalingan at ang proteksyon mo, Panginoon, mapasa kanya, O Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, for Sister Olive, Panginoon, provision, Panginoon, sa plano niya, Panginoon, sa pagpagawa ng bahay, Panginoon, at healing sa nanay Del niya, O Lord God. Lord God, we pray, Panginoon, for your provision, Panginoon, to be granted, Panginoon, sa kay Sister Olive, Panginoon, sa kanyang pagpagawa ng bahay, Lord God, at ang kagalingan, Panginoon, sa nanay Del niya, O Lord God, right now, Lord God, in the name of Jesus, Lord God.
And oh Lord God, we pray, Panginoon, for Sister Rosita, Panginoon, na complete healing, Panginoon, sa asawa niya, oh Lord God. Even, Lord God, provision sa kanyang pamilya, oh Lord God. Lord, right now, Panginoon, we commit, Panginoon, Sister Rosita, Panginoon, a complete healing sa kanyang asawa, Lord God. Ano man ito, Lord God, ang kanyang karamdaman, Lord God. Ikaw, Lord, ang maghipo, Panginoon, at pagalingin mo siya, Panginoon, right now, oh Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Even, Lord God, provide them, Panginoon, the financial blessing, Panginoon, upon their family, oh Lord God, in the name of Jesus, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, for Sister Grace, Panginoon, wisdom para sa kanyang gagawin na desisyon at provision sa kanyang pamilya, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, for wisdom, Panginoon, for Sister Grace, Lord God. Ano man, Lord God, ang kanyang gagawin sa buhay, Lord God. Ikaw, Lord, ang magbigay sa kanya, Lord God, ng tamang desisyon, tamang direksyon, Lord God, na ang kalooban mo, Lord God, ay mapasa kanya, O Lord God, that your guidance, Panginoon, be always with her, O Lord God. And even, Lord, provision, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God, right now, in the name of Jesus, Lord God. And also, Lord God, we pray, Panginoon, for Elvira, Panginoon, Sister Elvira, a complete healing, Panginoon, sa kanyang asawa, and even provision, Panginoon, sa kanyang pamilya, O Lord God. Lord, we trust in you, O Lord God, and we commit everything to you, O Lord God, that your provision in healing be upon them, O Lord God. And also, Lord God, na magkaroon sila, Panginoon, ng katagumpayan, Panginoon, sa kanilang buhay, O Lord God. And even, Lord, kay Sister Alvar, Panginoon, sa kanyang healing, Panginoon, sa kanyang anak, Lord God, at magkaroon ng peace, Panginoon, in love and joy, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, for healing, Panginoon, sa anak ni Sister Alvar, Panginoon, that your love and peace, Panginoon, and joy be upon their family, Lord God, right now in the name of Jesus, Lord God. And we pray also, Lord God, for Sister Gloria, O Lord God, nawa magkaroon na sila, Panginoon, ng baby at proteksyonan mo, Panginoon, ang kanyang pagpanganak, pagbubuntis, Lord God. Lord God, we pray, Panginoon, for Sister Gloria, Lord God, that your favor, Panginoon, na magkaroon sila ng baby, Lord God, will be granted, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Amen, Lord God. And also, Lord God, we pray, Panginoon, for Brother Bernie, Lord God, sana magpag-sign na siya, Panginoon, ng bago niyang work at magkaroon na siya ng time, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, for favor, Panginoon, that she can makapag-sign na siya, Panginoon, sa panibagong trabaho, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. The favor be upon her, Lord God, upon him, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. And we pray, Panginoon, for Sister Winnie, Lord God, miracle healing para kay Jusel, Lord God, and provision sa kanyang pamilya, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, and we entrust, Panginoon, Sister Winnie's, Panginoon, family to you, Lord God, and even, Lord, a divine healing para kay Jusel, Lord God. Lord, you know Jusel's life, Panginoon, and we declare, Panginoon, the complete healing, Lord God, and the miracle healing, Panginoon, be upon Jusel, Lord God, and even, Lord God, financial blessings, Panginoon, para sa kanyang pagpagamot, Lord God. Lord, we commit everything to you, Lord God. You know the needs of our brothers and sisters, Lord God. We trust in you, Lord God, na ikaw, Lord, ang kumilos, Panginoon. Ikaw, Lord, ang tumugon, Panginoon. Ano man, Lord, ang kanilang mga hinihiling, Lord God. Lord, we declare, Panginoon, the healing, the provision, Panginoon, the guidance, Lord God, and protection be upon always, Panginoon, sa aming mga kapatiran na to, Lord God. Lord, we declare, Panginoon, the answer, Panginoon, to all what we are praying for, Panginoon, right now, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, that you are the great provider, that you are a great healer, Panginoon, sa may mga karamdaman, Lord God, sa aming mga kapatiran na to, Lord God. Salamat ng marami, Panginoon. Kiniklaim namin, Lord God, ang kasagutan mo, Lord God, sa aming mga pinapanalangin na to, Lord God. Lord, we commit everything to you, Lord God. We glorify you, Lord God. We honor you. We exalt you, Lord God. In the name of Jesus, Lord God, we pray, Lord God. Amen and amen, Lord God. Amen, amen, hallelujah. We thank the Lord for hearing and answering our prayers. Let's continue to believe for breakthrough for all of our prayers. All right. Matthew chapter 7 verse 7 says, "Keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened to you." Hallelujah. So continue to write in your prayer request. Our LBG prayer warriors will attend to it and will be praying for it. Okay, during our intercessory prayer. So do write in, all right? Also do like and share
our page and episodes, follow and subscribe to our other social media accounts on Instagram and YouTube channel. And also to share your testimony. Yeah, if you have experienced God's miracle and breakthrough in your life, do share it with us. Let's rejoice together with you. And also, it also encourages every one of us, giving God the glory and honor for what God is doing in your life. Amen? Amen. And right now, let's have a word of prayer before we end this episode. Let's pray. Dear Jesus, thank you for your word. Thank you for speaking to us. Help us, O God, to make time daily to discern your will in the Bible. Help us not to be self-centered, not to be self-righteous, but to truly live our lives in obedience to your word. Thank you, Jesus, for hearing and answering all of our prayers. We adore you. We exalt you. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, everyone, for joining us. We see you again tomorrow. Bye-bye. Be blessed. Be blessed.